Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ngayong buwan ng Nobyembre ay ginugunita ang Anti-Drug Abuse Prevention and Control Month na may temang Towards a Better Treatment and Management of Substance Use Disorders and Co-Occurring Mental Health Disorders. Sa pangunguna ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council, isinagawa ang ikalawang Anti-Drug Abuse Council Summit bilang pakikiisa sa naturang selebrasyon. Ang 2 araw na summit na ito ay binigyang pansin ang kahalagahan ng mental health laban sa pang-aabuso dulot ng droga. Samantala, mistulang nagsermon si Senador Raffy Tulfo sa naganap na pagdinig sa Senado ukol sa aksyon ng Department of Health o DOH pagdating sa rabies. Makibalita kay Danisa Lopez. Tila hindi nagustuhan ni Senador Raffy Tulfo ang hindi pagsagot ni Department of Health o DOH Undersecretary Achilles Gerard Bravo ukol sa kaso ng mga rabies sa bansa. Pagbabahagi ni Tulfo, mayroong kaso ng pagtuklaw ng King Cobra sa isang bata na nagngangalang Rex Lumayag, edad 17 lamang, noong Setyembre 2023 kung saan nasawi ang buhay nito matapos ma-confine ng 8 araw sa Davao Regional Medical Center. Kaya't question ni Tulfo sa DOH kung mayroon bang supply ng anti-venom sa Davao dahil nasalbasan na ito kung mayroon. Ngunit tugon naman ni DOH Yusek Bravo, tanging Research Institute of Tropical Medicine o RITM lamang ang makakasagot sa mga katanungan ng senador hinggil sa issue dahil sila umano ang nakatoka rito at hindi sila naimbitahan sa pagdinig. Banggit naman ni Tulfo sa Batas Republika bilang 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007 ay pangalan ng ahensya ang isa sa mga nakasaad na tagapangalaga sa mga programang anti-rabies. Nanindigan naman si Achilles na bagamat nabanggit ang DOH ay sa ilalim naman ng RITM ang mga programa na may kaugnayan sa rabies. Git naman ni Tulfo, dapat na may koordinasyon ng DOH at RITM para maiwasan ang kaso ng mga namamatay. Sa pagkabahala ng senador sa daan-daang mga namamatay dahil sa kagat ng mga aso at ahas, ay binigyang diin ito na responsibilidad ng DOH ang masusing pagsusuri sa performance ng RITM. Hangad naman ni Tulfo ang presensya ng RITM sa Senado na siyang sinang-ayunan naman ni Senator Christopher Bongo at ipapatawag para dumalo sa susunod na pagdinig. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, sinimula ng Murang Pagkain Super Committee ang investigasyon sa smuggling at manipulasyon ng presyo upang masiguro ang sapat, ligtas at abot-kayang pagkain para sa lahat. Tinalakay ang epekto ng Rice Tarification Law, posibleng hoarding ng mga importer at mga hamon sa food value chain. Nanawagan ang Komite ng Kooperasyon para sa mga solusyong tutugon sa food insecurity dulot ng pagbabago sa klima at hindi pantay na ekonomiya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, umano'y black sand mining sa West Philippine Sea makakaapekto sa military operations ng AFP. Pamilya Aquino naglabas ng pahayag sa kaarawan ni Ninoy kasabay ng pag-ungkat sa mga Marcos. Senator Raffy Tulfo dismayado sa aksyon ng DOH pagdating sa rabies. Pagkakaugnay ng pogo at drug smuggling inusisa ng Quadco. Political warlords posibleng konektado sa gun attacks ng mga kandidato sa Mindanao. Giant clam capital si Lucky Island isinusulong bilang susunod na tourist destination. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino bilang paggunita sa ika-72 anibersaryo ng kapanganakan ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. nitong bisperas ng kaarawan ni Ninoy. Muling nabuhay ang usapin sa gitna ng banggaan ni na President Bongbong Marcos at kanyang vice-presidente na si Sara Duterte, kung saan sinisisi ni Duterte sa mga Marcos ang pagpatay sa dating senador 41 taon na ang nakalilipas. Pahayag naman ng pamilya Aquino, naniniwala silang dapat managot ang mga Marcos sa pang-aapi at panggigipit, hindi lang kay Ninoy ngunit pati na rin sa libu-libong Pilipinong biktima na umano'y dinukot, tinorture at pinatay sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Anila mariin nilang tinututulan ang anumang karahasan o banta ng pagpaslang. Maaari umanong maging isang impeachable offense sa mga binitawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina PBBM First Lady Marcos at Speaker Martin Romualdez. Narito ang detalye. Nitong Martes ay tinuring ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative J. Kong Hoon na isang impeachable offense ang mga pagbabantang binitawan ni Vice President Sara Duterte sa isang Zoom interview na inilabas sa Facebook page ni Harry Roque. Sa naturang video, sinabi ng bise na walang dapat ipag-alala sa kanyang seguridad sapagkat mayroon na umano siyang inutusang tao na magpapapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tugon naman ni Pangulong Marcos sa kamakailang pahayag na ito ng bise. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Batay naman sa kamakailang pananaliksik ng National Bureau of Investigation, tunay ang naturang video na ito ng Vice-Presidente. Samantala, ayon kay Kong Hoon, wala pa namang mga pag-uusap na nagaganap sa Kongreso tungkol sa impeachment ni Duterte. Anya, marami pang mga trabaho gaya ng pagdinig sa confidential funds, mga panukalang batas at ordinansa ang inaasikaso ng mga miyembro ng Kamara. Paglilinaw din ng kongresista na ang impeachment kay VP Sara ay hindi lang desisyon ng isa at ibabase niya ang kanilang magiging committee report sa desisyon ng collegial body. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Ipinapasilip na sa Department of Environment and Natural Resources ang umano'y black sand mining sa Zambales na parte ng West Philippine Sea. Ito ay matapos ibunyag ni Senador Raffy Tulfo ang ulat ng pagtatapon ng black sand sa naturang karagatan. Ikinabahala naman ito ng Armed Forces of the Philippines dahil posible umano nitong maapektuhan ng military operations sa WPS. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, umano'y black sand mining sa West Philippine Sea makakaapekto sa military operations ng AFP. Pamilya Aquino naglabas ng pahayag sa kaarawan ni Ninoy kasabay ng pag-ungkat sa mga Marcos. Senator Raffy Tulfo, dismayado sa aksyon ng DOH pagdating sa rabies. Pagkakaugnay ng pogo at drug smuggling, inusisa ng Quadco. Political warlords, posibleng konektado sa gun attacks ng mga kandidato sa Mindanao.
Giant clam capital si Lucky Island, isinusulong bilang susunod na tourist destination. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinapanukala ng Department of Tourism ang Men Opposed to Violence Everywhere o MOVE Pledge of Commitment bilang pakikiisa sa 18-day campaign ng bansa upang mas protektahan ang karapatan ng mga bata at kababaihan. Sa naganap na kampanya, pumirma ang mga lalaking empleyado ng kagawaran upang patibayin ang kanilang dedikasyon na alisin ang lahat ng uri ng karahasan at diskriminasyon laban sa mga kababaihan at bata. Dagdag pa ni Chief of Staff at Undersecretary Shalimar Hofer Tamano, nakikisa sila sa inisyatiba ng UNESCO na alamin ang papel ng industriya ng turismo sa pagtugon at paglaban sa ganitong klase ng kalupitan. Mga benepisyaryo ng AICS hindi dapat mabahala dahil tiniyak ng DSWD na nagpapatuloy umano ang serbisyo nitong pamamahagi ng tulong pinansyal. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa kabila ng suspension sa guarantee letters ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay siniguro nito sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Ito'y matapos i-anunsyo ng DSWD na magmula ika-14 ng Disyembre ay ihihinto muna nito ang pag-i-issue ng guarantee letters, ngunit babalik din sa Enero 2025. Pagpapaliwanag pa ng ahensya, ang maagang abiso na ito ay para sa taon-taong liquidation process at pagbabayad sa mga service provider. Pagtitiyak naman ni Crisis Intervention Officer in Charge at DSWD Program Management Bureau, Assistant Director Edwin Morata, ang pansamantalang suspensyon ay hindi makakaapekto sa serbisyo ng kagawaran para sa mga benepisyaryo na dumaraan sa matinding krisis. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang matiyak na ligtas para sa mga motorista at residente ang mga kalsada sa lungsod ng Makati, ay sinagawa ng Department of Engineering and Public Works ang road asphalting. Ang operasyon ay nangyari sa Barangay Poblasyon at Tejeros kung saan layo nitong mapabuti ang kondisyon ng mga kalye upang hindi magdulot ng perwisyo o kapahamakan sa bawat dumadaan. Nananatili naman ang dedikasyon ng Makati sa pagsasaayos ng mga kalye sa lungsod upang maging maayos din ang daloy ng trapiko at iwas aksidente. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, umano'y black sand mining sa West Philippine Sea makakaapekto sa military operations ng AFP. Pamilya Aquino naglabas ng pahayag sa kaarawan ni Ninoy kasabay ng pag-ungkat sa mga Marcos. Senator Raffy Tulfo dismayado sa aksyon ng DOH pagdating sa rabies. Pagkakaugnay ng pogo at drug smuggling inusisa ng Quadco. Political warlords posibleng konektado sa gun attacks ng mga kandidato sa Mindanao. Giant clam capital si Lucky Island, isinusulong bilang susunod na tourist destination. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.